Okay, so last topic in finding the LCM or least common multiple is using ladder method. So yung ladder method, iba-iba kasi ang tawag dito sa part na to. Iba continuous division. Sa akin kasi ladder method kasi doon ako masanay. So sa ladder method, um, ganun pa rin, kailangan pa rin natin tandaan yung mga divisibility rule ng mga number para mas madali tayong makaisip ng mga number na pwedeng i-divide or kayang hatiin itong mga examples na to. So, halimbawa dito sa 15 or letter A, 15 and 20. Saan divisible yung 15 and 20? So, unang papasok sa atin ay 5. Okay? 5. Tama. So, magiging 15 divided by 5 is 3 and 20 divided by 5 is 4. So, kung mapapansin ninyo, sumunod na, after natin ma-divide sa 5, wala nang common factor yung 3 and 4 except 1. Kaya mangyari, itong mga color white o yung nasa labas, ipagta-times natin lahat. So, 5 times 3 is 15. 15 times 4 is 60. So, LCM is equal to 60. Okay? So, isa pa, letter B, hindi ko nabuburahin. Sa letter B, we have 8 and 32. So, ganun pa rin. Isip tayo ng number na kayang i-divide yung 8 tsaka 32 nang walang sobra at kulang. So, ito yun. Diba, naisip nyo ay 2. 8 divided by 2 is 4. 32 divided by 2 is 16. Wag pala. Gawin natin orange. 4, 16. Then, divide natin sa 4. Kasi, divisible by 4 yung dalawang yan. So, 4 divided by 4 is 1. And 16 divided by 4 is 4. So, ipag-times natin. Okay? So, 2 times 4 is 8. And 8 times 4 is 32. So, ang sagot dito ay 32. LCM is equal to 32. Or, pinakasimple, kung yung 32 ba ay pag yung higher number or greater number ay divisible ng lower number, kopyahin na to, yung mas malaki. Para hindi na tayo mahirapan. Yun yung shortcut nun. And next, letter C, we have 7, 8, and 14. Yan. So, dito, mamimili ka kung saan ang gusto mong i-reduce. Sa GCF kasi, dapat lahat sila madidivide mo. Dito sa LCM, iba. Itong 7 tsaka 14, pwede. Okay, pwede natin siyang i-divide sa 7. Halimbawa, kung ito naman ang maiisip mo, 8 and 14, pwede rin naman. Papakita ko na lang sa inyo. So, halimbawa, muna ko siyang dinivide sa 7. So, we have 1. Dahil 8, hindi kayang i-divide ng 7, kokopyahin na lang natin yan. Tandaan na, pag hindi kayang i-divide, halimbawa ito, 8 divided by 7. Pag hindi siya kayang i-divide, i-bring down nyo na lang. Then 14 divided by 7 is 2. Hindi pa tayo tapos kasi itong 8 tsaka 2 ay meron pang common factor. Or meron pang number na kayang i-divide yung 8 tsaka 2. So ano yung number na yon? We have 2. So dahil hindi na to kayang i-divide,
bibring down natin. Ito kahit i-divide, 8 times 2 is 4. 8 divided by 2 is 4. And 2 divided by 2 is 1. Then, kunin natin yung product ng nasa labas. Yun na yung ating magiging LCM. So, 7 times 2, 14. And 14 times 4 is 52. So, ngayon, ang sagot dito sa number 3 or letter C, 14, 56 pala, sorry. 56. Ayan. Kasi 14. 14 times 4, 16. 56. So, again, 56 ang sagot dito. Okay? So, yan lang yung LCM. So, dito, kung papipiliin ako sa tatlo, kung prime factor, listing method, or ladder method, mas preferred ko yung ladder method kaysa sa dalawa. Pero kung accuracy naman, prime factorization, kaso nga lang, matagal. Okay, dito kasi sa ladder method, maaari kayong magkalituan dito sa part na to. Yung number, yung isang number hindi kayang ma-divide, pwede magkamali. Okay, so yun lang. Yan yung finding the LCM using ladder method or continuous division. So yun lang. Ingat kayong lahat. Salamat sa panonood.